Alrighty, bilang parte ng preparasyon natin sa ride bukas, eto na, maglilinis na tayo ng ating kadena, baka kasi bumigay pa ito. Okay, so bubuksan natin tong nut na ito, 19mm. Take note na nabuksan ko na nga din pala yung yung sa caliper, no, yung 14mm. Huwag yung kalimutan yun kasi yun yung magpuputol sa adjuster natin kapag di natin naluwagan yun. At ito na, atin ang luluwagan din ang ating adjuster kasi ang gagawin nating linis ngayon dito is isang toro na linis. Tatanggalin natin lahat to. Okay, sa pagdating sa puntong ito, pag naluwagan na natin yung mga nut at adjuster, itulak lang natin ng pagganito para lumuwag ang kanyang kadena. Tingnan nyo naman, maluwag na. Para hindi tayo mahirapan mamaya kasi kakalasin natin to pati itong gulong. At ito na, pinupukpok na natin itong axle ng ating gulong para matanggal na natin siya. At pagkatapos matanggal ang axle, pwede na nating hawiin itong kadena natin para mabunot na natin ang gulong, mga kaibigan, at makita na natin ang buong assembly ng sprocket. So kita nyo naman, mangitim-ngitim na yung kulay ng ating sprocket. So yan yung pakikintabin natin, no? Titingnan natin kung kakayanin. Okay, at para madali din natin matanggal yung ating kadena, kailangan din natin luwagan or tanggalin itong dalawang 10mm na bolt na dito, ito at ito. And at this point, pwede na natin tanggalin yung kadena natin mula sa motorsiklo natin, Tapos tanggalin din natin yung lock ng ating engine sprocket sa pamamagitan ng paggamit ng T-wrench. So dapat nakaprimera or basta nakakambyada yung motor ninyo para hindi sumama sa pag-iikot kapag pinipihit nyo ang inyong wrench. At ayan yung ating engine sprocket, mga kaibigan, napakadumi na. So isa din ito sa pagkikintabi natin. At sa puntong ito, pwede na nating tanggalin ang ating kadena kasi natanggal naman na natin yung mga bolts at locks dito. So pwede na nating hawiin ang kanyang cover para matanggal ang kadena. At sa puntong ito yung pinakamatagal talaga na proseso kasi ibabrush natin ng maayos yung ating mga parts, yung kadena, yung engine sprocket at pati yung rear sprocket natin, lahat-lahat na. So ang gamit ko dito ay steel brush at ang ginagamit ko naman na panglinis ay premium na gasolina, mga kaibigan, kasi yan yung pinaka-effective, no, na gamiting panglinis natin sa kahit anumang metal. At kita nyo naman, medyo kumikintab-kintab na nga yung ating rear sprocket, pati yung kanyang flange hub. Paano ba i-pronounce yan? Flange, basta yun na yun. So bali nakadalawang banlaw ako dito, siguro mga kalahating litro yung naubos natin na premium na gasolina dito. Pero okay lang, basta malinis natin ng toro yung yung lahat ng parts, yung kadena at mga sprocket, pati na nga yung mga adjuster at mga screws, mga kaibigan, at nuts, sinama ko na para malinis din. Basta bahala na kayo sa diskarte nyo paano nyo pakikintabin yan or kung anong gagamitin nyo. Pero ibabalik na natin itong assembly ng ating sprocket, pati itong gulong natin. Okay, at ibabalik na natin ngayon yung mga adjuster natin. Unahin natin yung mga adjuster bago natin isalpak yung kadena at saka gulong. So bali i-reverse mo lang, bali kung ano yung sequence ng mga binaklas mo, yun lang din yung ibabalik mo. So bali dito, nasa engine sprocket na tayo, ibabalik na natin siya, pati yung lock at ang kanyang 8mm na nut. So basically lahat ng mga nut at mga screws na tinanggal mo, ibabalik mo lang, mga kaibigan. Pagdating naman dito sa gulong, medyo tedious itong trabahong ito, medyo matatagalan ka talaga kasi ita-timing mo yung tamang placement ng kanyang axle para kumasya doon sa butas at para malak na natin yung mga nuts. At sa puntong ito, basically parang nag-a-adjust ka na lang ng kadena, So tamang adjustment lang, yung mga line dyan, kailangan mag-align yan, gulong natin. At pagkatapos, isara na natin yung mga nuts. Unahin muna natin yung sa caliper, tapos isunod natin yung 19mm at 17mm na lock ng axle ng ating gulong. At yun na yun, mga kaibigan. Ito na ang before and after na itsura ng ating chain at sprocket.